Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malakas na alimpuyon ng hangin, ulan at naglalakihang alon ang humahampas sa Batanes dahil sa bagyong Leon na unti-unting lumalapit sa probinsya. Sa Cagayan naman, banta ng daluyong o storm surge ang pinangangambahan. Kaya balik evacuation center ang daang-daang residente. Apel lang ngayon ng lokal na pamahalaan, tulong dahil hindi pa nakakabangon ang marami sa nagdaang bagyong Christine. At live mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, signal number 3 kami ngayon dito sa Gonzaga, Cagayan. Pabugso-bugso ang ulan. Pero hindi ganon kalakas. Ang malakas dito yung hangin at yung hampas ng alon. Pero doon sa Batanes, signal number 4 na po. Ito po ay papakita po namin yung video ng lighthouse. Nakita ang malakas na hampas ng alon. Hangin daw ang kalaban nila roon ngayon, sabi ni Governor Marilu Cayco. Tuloy-tuloy man daw kasi ang buhos ng ulan ay hindi naman ito ganon kalakas. For the first time, sabi ni Governor, ngayon lang umabot sa 100 pamilya ang nagpunta sa kanilang evacuation center. Sa ngayon, paubos na raw ang family food packs nila roon. Kaya nananawagan ng gobernadora na pagkatapos ng bagyo ay mapadalan sila ng C-130 plane na may kargang mga pagkain. Dali-dali ni rescue ang mga residente sa tabing dagat ng bayan ng Gonzaga sa Cagayan, kasagsagan ng Super Typhoon Leon ngayong hapon. Pinasok na kasi ng storm surge o tubig dagat ang mga bahay nila. Ma'am, ba't ngayon lang po kayo lumikas? Kasi umapaw na yung tubig dagat, sir. Ngayon lang po ba nangyari yan? Umabot dito yung dagat sa bahay ninyo? Opo, sir. Actually, isang pamilya lang dapat yung target i-rescue ng mga rescuer dito. Pero nagulat sila pagdating nila dito, yung tubig, umabot na. Tubig dagat po ito, pumasok sa mga bahay at yung mga residente, pinapara sila, nagpaparescue para ilikas na mula po rito sa banta ng storm surge. Malaki ang tsansa pong tataas pa, sir. Kasi ang projection po is from 2 to 4 meters ang taas. Well, dapat noon pa po na-evacuate sila, no? Kasi mahirap na pong mag-evacuate ng gabi. Pero may ilang residente na ayaw lumikas. Sir, ba't ayaw nyo pong lumikas po? Pero ba't ayaw nyo po umalis? Yung mga gamit pa, sir, hindi pa naayon. Para mailabas ang storm surge, sinira na ng mga residente ang kanilang bakod. Ang magsasaka namang si Esper, lakas loob na nagsasaka pa rin kahit may super typhoon. Sayang aniya ang 700 pesos na arawang sahod niya sa pag-ooperate ng traktora. Kasi pag hindi kami dito, wala naman kaming walang pagkakitaan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, sir, ganito naman parati. Hindi naman bumuhos si Typhoon Leon ng maraming tubig sa Region 2. So itong swelling ng Cagayan River ay paunti-unti lang. Kayang-kayang i-absorb ng Cagayan River anumang tubig na bumaba from upstream provinces. Sa dami ng mga lumilikas, nagpagamit muli ng mga tent sa gym na ito ng Gonzaga. Sa bayan naman ng Bagaw, balik evacuation center ang mga lumikas noong kasagsagan ng bagyong Christine tulad ni Jenny na iniwan muna ang bahay niyang gawa sa magagaan na materyales. Hindi kami masyadong makatulog, sir, kasi malakas ng hangin, sir. Baka mamaya matulog kami, madaganan kami ng kahoy, sir. Sa Tuguegarao City, higit 1 linggo nang nasa evacuation center ang mga lumikas sa bagyong Christine at hindi pa rin makauwi. Uwi na sana kami, pero nung nakita ko yung sitwasyon na ang dilim ng ulap, kaya hindi na lang muna kami umalis kasi baka mahangin. Kahit dumami ang evacuee, sapat pa sa ngayon ang pagkain at non-food items ng probinsya. Pero matapos ang bagyong Julian, Christine at ngayon Super Typhoon Leon, ubos na ang calamity fund ng Cagayan. We will be requesting augmentation to the National DRRM Council. This will be the first time for the province of Cagayan na manghingi ng augmentation for the quick response fund. Sa bayan ng Santa Ana, kakambal ng ulan ng lakas ng hangin. Makulimlim at halos zero visibility sa lugar.
Vicky, sa ngayon ay umakyat na sa 8,000 individual yung mga nagsilikas dito sa probinsya ng Cagayan. Sabi po ng PDRMO, bukas walang pasok sa probinsya ng Cagayan mula kindergarten hanggang grade 12. Public and private schools po yan. Yan muna ang latest mula rito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Jonathan, hanggang kailan na lang kaya ang itatagal ng mga supply sa mga evacuation center dyan, gaya ng pagkain? Dito sa Cagayan, sabi ng PDRMO, ay meron pa naman silang supply ng mga pagkain. Pero doon sa may Batanes, sabi ni Governor Cayco, 1 to 2 weeks na lang yung stocks nila ng pagkain at kailangan na nila ng additional supply. Actually, merong barko ng Philippine Navy na may dala ng pagkain para sa Batanes. Yun nga lang, inabot ng bagyo. Kaya nandun ngayon daw ito, sabi ni Governor, naka-istasyon, nagtitake shelter yung barko doon sa may bandang Ilocos Norte at hindi pa makausad sa Batanes. Kaya ang panawagan niya, sana daw C-130 na yung gamitin pagkatapos ng bagyo para makarating agad yung pagkain doon sa kanila sa Batanes. Vicky. Jonathan, kamusta naman yung supply ng tubig dyan? Tsaka pati kuryente, signal sa cellphone, sa mga gagamit nga, no, Jonathan? Dito sa pwesto ko, Vicky, sa may Gonzaga, Cagayan, merong kuryente, meron din tubig at meron din cellphone signal. Pero sa ibang parte ng Cagayan, mayroong mga naputulan, mayroong brownout dahil nagtrip yung electric line nung nagsusupply dito ng kuryente kaninang umaga. Pero sabi ng PDRMO ay ngayong gabi ay inaasahan nilang magbabalik na ulit yung supply ng kuryente sa buong Cagayan, Vicky. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.